Scam po yan. Okay, ang tanong, how do we determine the urine clarity? Paano mo malalaman kung malinaw o malabo ang ihi? Ganyan. Okay, ito na naman yung test tube na may urine. Kailangan syempre may good light source. Ang tanong, saan mo siya itatapat? Pwede mo siyang itapat sa white background. Pag tinapat mo sa white background, makikita mo yung color, tama? Ang tanong, malalaman mo rin ba kung malinaw o malabo ang ihi kapag tinapat sa white background? Yes, pero ito ang tanong ko sa iyo, my friend. Gaano kalabo? Is it cloudy or turbid? O diba, hindi mo malalaman kung cloudy or turbid ang urine kung sa white background mo lang siya itatapat. Much better kung itatapat mo ito sa newspaper print or sa news print. That will be the better answer kung tinanong ka ano yung best way to determine the urine clarity. Ito ang number 1 mong isasagot. Siyempre, itatapat mo sa newspaper print. And of course, don't forget to shake the sample before mo siya itapat sa print. Kaya, siyempre, kapag ang urine ay clear, o diba, kitang-kita yung print, visible yung print. Wala nga lang akong picture ng hazy rito. Basta kapag hazy, few particulates, tapos print easily seen. Few, tapos easily seen, yan ay hazy. Sir, cloudy versus turbid. Sa paningin ko po, lahat ito ay malabo. Paano ko po malalaman kung cloudy or turbid ang isang urine specimen? Tandaan, my friend, one word lang sapat na. Kapag cloudy, blurred. Tandaan yung word na blurred. Kitams to, cloudy to parehas, slightly cloudy lang yung isa. Okay? Siyempre, kapag cloudy, kita pa rin yung print, pero blurred nga lang, malabo na siya. When you cannot see the print anymore, ganyan, turbid na yan. Okay? Pag may mga buo-buo, may precipitate, milk yan na yon. Okay? You have to memorize this. Para madaling ma-remember, daanin na lang natin sa magkatunog ang hazy. Pag nabasa mo easy, yan ay hazy. Hazy, easy, hazy, easy, hazy, easy. Magkatunog yan. Favorite yan sa board exams, yung table na yan, kaya naglagay tayo ng star. Kapag may star nga pala, favorite yan sa board exams dati. Daanan ko lang po ito mga to, basic muna tayo. These are some causes of urine turbidity. Non-pathologic muna tayo. Okay, number 1 is squamous epithelial cells. Napaka-common po niyan. Kanino? Sa babae o sa lalaki? Sa babae. Oo. Why? Because of their vaginal and urethral lining. At palatandaan din po yan na hindi midstream clean catch ang collection ng pasyente. At si patient ay hindi naghugas ng... Only Bisayan, no. Okay, number 2, we have amorphous urates. Ito yung color or appearance niyan, pink sediment. Kapag naman meron ka nakitang white precipitate, pwedeng phosphates or carbonates yan. And the rest are just contaminants. Okay? Next, these are pathologic causes. Pag naka-encounter ka ng ganito, meron pong sakit ang iyong pasyente. Yan yung pathologic causes. Okay, we will encounter this as we go along with our lecture. Isa sa mga nagpapahirap sa CM board exams ay yung mga Morse type questions. Familiar ka ba sa Morse type questions? Yung may 1, 2, 3, 4. Tama. Sa libro, sa Strasinger, may table na ganito. Yung mga lab correlations in urine turbidity. Nakatabulate yan sa handouts mo. Sa board exam, ganyan siya tinatanong. Yes, di ba? Mukha na siyang mahirap. Soluble in dilute acetic acid, 1 RBCs, 2 sperm cells, 3 amorphous phosphates, 4 carbonates. Kapag hindi mo alam ang sagot, hula-hula na lang. Pero hindi po all of the above ang sagot dyan. Kailangan memorize mo talaga siya. Check your notes. Meron kang kodigo dyan. Ano po yung soluble in dilute acetic acid? We have RBCs, amorphous phosphates, and carbonates. 1, 3, and 4 lang ang tama dito. Kasi yung mga sperm cells, insoluble yung mga yan. Okay, ganyan po siya. Ganyan siya tinatanong dati. Minsan madali lang, A, B, C, D, all of the above, ganyan. Minsan Morse type siya. Alam mo, meron tayong pampalubag-loob dyan. Ito yon, urine odor. Marami din palang amoy ang ihi. Ang alam ko lang dati, amoy kape at mapanghi. Marami pa palang ibang urine odor. At hindi ko na sinama yung iba kasi nga po, liliit lalo yung font natin dito. Yung ibang urine odor ay nasa handouts nyo naman. Masyado lang kasi marami para ilagay sa table na yan. Okay, anong amoy ang normal? It's aromatic. Yes, ang word na aromatic sa Tagalog parang mahalimuyak. Ganon. Okay, in other words, itong aromatic is fragrant, mabango. Narinig mo? Fragrant. Highlightan mo ang fragrant. Minsan lumabas sa board exam, ano ang normal urine odor? Walang aromatic, pero may fragrant. Pwede mo isagot ang fragrant. Yes, kasi ang aromatic ay synonymous sa word na fragrant, mabango. Oh, imaginein mo yung aroma ng coffee, yung brewed coffee. Yes, amoy kape. Bango, tama, di ba? Yan, amoy kape. Naalala ko dati, merong isang estudyante, yung sa kanya daw sabi,
Sir, yung sa akin po, amoy Starbucks. Wow! Nahiya naman ako sa iyo. Rich kid, amoy Starbucks ang ihi. Samantalang sa akin, amoy kopi ko 78 lang. Naku po, wag ka nang uminom ng kopi ko 78. Talagang sinusumpa ko yung kape na yan. Grabe, uminom ako ng kopi ko 78. 78 hours akong gising. Great taste, white na lang. Sweet lanam, sweet lanam, sweet lanam. Ulit ko, no? Okay, let's continue. Kapag wala namang amoy ang ihi mo, masama. Okay, highlight ng odorless. Tinanong din yan dati. Pero remember, my friend, minsan, nakadepende rin po sa kinain mo kung ano yung magiging amoy ng ihi mo. Pag kumain ka ng maraming patatas or potato, ang ihi mo amoy patatas din. Totoo yun. Or uminom ka kunwari ng alak. Yes, uminom ka ng alak, ang ihi mo amoy alak din. Tama? Ito, na-notice mo to dati. Uminom ka ng antibiotic, ng gamot, ang ihi mo amoy gamot din. Tama? Hindi mo lang napapansin na may amoy yan. Bakit? Ikaw ba sinisingkot mo ba yung kubeta? Hindi ko pag-ihi, amoy kape. Diba? Hindi mo naman siya sinisingkot. Pero may amoy po yan. Kapag ang ihi mo, pag labas nito ay mapanghi agad, naku, baka may UTI ka na, my friend. Minsan naman kapag merong kang UTI, pungent ang odor. Highlightan yung pungent from Brunzel na book. Okay? Pag walang foul or walang ammoniacal na choices, hanapin mo yung pungent sa UTI. Okay? Next, yung iba dito ay ma-encounter natin as we go along with our lecture. Yung fruity or sweet, merong ketones. Example, baka meron ka palang BM. Yung iba dito sa later topics na lang. Okay, highlight ng cabbage or hops odor. Anong significance niyan? We have methionine malabsorption. This is also known as the Osthaus disease or Osthaus syndrome. Nasa notes po yun. Next, highlightan ang rotting fish. Okay, anong significance daw niyan? It's trimethylaminoria. Naglagay ako dito ng GG sa tabi ng rotting fish. Okay, may tanong ako sa'yo. Magbigay ng isda na ang tawag ay GG. Galonggong. Galonggong. Tama. Tinanong dati, ano din yung significance ng rotting galonggong odor in urine? Ang answer mo is trimethylaminoria. Basta amoy nabubulok na isda. Baka sa board exam mo, no, ang lumabas na eh, rotting bangus, rotting dilis, di ba, lapu-lapu, basta rotting fish, ganon. Next, highlight ng asparagus. Hindi po pungent ang answer regarding sa asparagus question. Ganito yung tanong dati. Napakadali po. Asparagus urine odor is caused by ingestion of which of the following? A. Tomatoes, B. Beets, C. Cranberries, or D. Asparagus. Mag-iisip ka pa ba? O amoy asparagus ang ihi mo, malamang anong kinain mo? E di asparagus din. Alam ang cranberry, paglabas asparagus ang amoy. Ganon. Alright, we are done with the physical examination of urine. Magre-review tayo ha. Game na. First question tayo. Urine volume produced in polyuria is? Uy, kapag poly, it means many, marami. E di piliin mo yung pinakamataas, letter D. Next question tayo. How do you determine urine clarity? Ang sagot dito ay itatapat sa print. Mas tama yung letter A. Next question tayo. Pink sediment in urine. Ano kaya present dyan? Urates or phosphates? Urates. Kapag white ang color ng precipitate or sediment, probably phosphates ito. Next question tayo. Clear red urine. Malinaw na mapula kagaya ng first picture na nasa itaas. Anong present dyan? Hemoglobin, myoglobin, RBC, WBC, AB, or ABC? Dalawa yan. It's letter E, A and B. Kapag maraming RBCs, cloudy red ang urine. Next question tayo. Rotting fish urine odor, ano ang significance nito? Ops, the answer here is trimethylaminoria, letter B. Hoy, walang sasagot ng rotting fish ingestion ha. Ano ka, kumain ka ng bulok na isda nun. And we are done with the physical examination of urine. Feeling tired? It's time for a quick break. Stretch your legs.